What's up? Rage here. Today may i-review na naman tayo na mga Filipino products dito sa UAE. Pangalan ng vendor nito ay Momshi's Oven. Umorder tayo ng kanilang medium size assorted premium kakanin. Umorder din kami ng kanilang turon at yung kanilang puto bumbong. Let's go! So, eto na nga yung delivery nila. Kaka-receive ko lang ngayon. Buksan natin. Okay. So, eto sila. Eto yung puto bumbong. Ayan. Puto bumbong. Yung turon. At yung kanilang medium size na kakanin box. Eto siya. So, ang mga flavors ng kanilang premium kakanin ay kasama yung cassava muffin, cassava cake, sapin-sapin, biko, tapos meron din mga classic kakanin kagaya ng pichi-pichi, kuchinta, at saka yung maha. Maha blanca siguro yun. Maha blanca. Ayan, meron din silang mga ibang products pero sa ngayon, itong tatlo na muna na to ang i-review namin. Itong kanilang medium box may laman na 24 nga na, na mga premium kakanin at saka classic kakanin at assorted na sila. Ang price nitong medium box ay 40 dirhams. So, pumapatak lang siya ng less than 2 dirhams per piece. Okay? Ayan, di ba ang galing ko sa math? Tapos ito namang mga turon nila is 18 dirhams. 6 pieces na siya na nakalagay dito sa isang tub. At itong puto bumbong naman is 18 dirhams din. Okay? So, unahin na natin tong... Ano yung unahin natin? Ito na ang mga premium kakanin nila. Okay? Let's open it. Masasabi ko is napakaganda ng ano niya, ng packaging. Ano? As in, premium talaga siya na box. So, maganda siyang ipagregalo. Natin. Ayan, may ribbon pa, oh. Wow, ayan. Ayan, so ang ganda nga ng box niya. Pwede siyang ipang regalo, no? So, tapos, pagbukas mo, eto, meron pa siyang, nakalagay pa sila sa parang plastic tray. And yung mga kakanin is naka-cut into small squares. Ayan, di ba? Ang gandang tingnan, ang gandang ipagregalo. So, ang ano ko lang dito, siguro, for someone na hindi kilala yung mga Pinoy kakanin, mas okay sana kung meron siyang labeling kung alin yung mga items. Pero okay lang din naman. So, hulaan na lang kung ano yung item. Pero like kagaya ko, I'm not sure kung kasi dito sa listahan, meron siyang cassava muffin. Siguro, ito yung cassava muffin. Then, yung cassava cake, ito yon. Sapin-sapin. I think ito yata yung sapin-sapin niya. I'm not sure. Ito maha blanca, and then biko is this purple one. Pichi itong green. Kuchinta ito siya. Yun. So yun na. So 7 flavors all in all, tapos in-assorted na lang nila dito. Ayan. So pwede mo ring i-customize kung ano yung mga flavors na mas gusto mo. Kung ngari puro pichi-pichi yung gusto mo, pwedeng puro pichi-pichi lang yung ilagay nila. So i-message mo lang sila or sabihin mo lang sa kanila kung ano yung mga flavors na gusto mong ipalagay. Ako, I went with the assorted one para matingnan ko lahat ng flavors. So, try muna natin tong mga kakanin. Let's start from left to right. Okay? So, ito ang ating kuchinta. Yun. So, meron nga siyang tray na pasok yung mga kakanin dun sa tray. Parang mold siya na nakashoot sila dun sa loob ng mold. So, ayan. Ang kagandahan nito is pag kahit bumiyahe ka, hindi yan hindi maagugulo yung pagkakaayos nila, di ba? Okay, so ito yung ating kuchinta. Ayan. Try natin siya. Okay, so medyo sticky pa rin naman siya. Pero madali lang siyang tanggalin doon sa wrapper niya. Yung base na ano niya, ganyan. Ayan, napaka-sticky. Tapos meron siyang cheddar cheese dun sa taas.
Okay, tingnan natin. Wow, masarap. Masarap siya. Yep. Gusto ko yung pagkakagawa ng kutsinta nila. Ganito yung naiisip kong lasa ng kutsinta. At kuwang-kuwa nila. Ang ano ko lang is, parang mas okay na grated coconut yung kasama nito. Pero, understandable, hindi naman yung kasi baka mapanis nga naman kagad yung grated coconut. So, alternative na nilagay nila is cheese, which is okay din naman kasabay sa kutsinta. Personal ano ko lang yung grated coconut. Try natin yung next. Yung kutsinta para sa akin out of 10 is 9 out of 10. Yeah. Try naman natin tong, I'm not sure if ito yung cassava muffin or cassava cake. Kasi dalawa yung nabanggit na cassava flavor. I think this is the cassava muffin. Kasi, basta gawa siya sa cassava. Yun na yun. Okay, eto siya. Meron din siyang grated cheese sa taas. At mas tostado tong part na nakuha ko. So, ito yung masarap na part sa cassava, no? Yung tostado yung gilid niya. Right? Ayan siya. Okay? Okay. Very creamy. Lasa mo yung cassava. Na-enhance yung flavor niya dahil dun sa grated cheese. Yup. Not sure kung yun yung cassava muffin or yung cassava cake. If na-try nyo na to, let me know down in the comments kung which cassava yun, okay? Next. Yung palang yung cassava na yun na natikman ko, I give it a 9 out of 10 din. No, masarap din siya. Okay, biko. Next is the biko. Ito siya. Purple siya na merong parang toasted coconut sa taas. Normally, ang nilalagay natin dito is yung latik. Yung latik kasi is from coconut cream or coconut milk na dinry nila hanggang mahiwalay yung oil. Okay? Tapos yung natira, yun yung latik na ilalagay dito. Medyo matagal nang gawin yun at mahirap gawin. So, I guess ang ginawa nilang alternative is roasted coconut. Okay, so ito siya. Out of the wrapper. Natin. Sakto lang yung pagkakaluto ng kanin niya. Alright, hindi kagaya ng ibang mga nagtitinda na yung kalamay. Pag minadali mong gawin kasi meron pang yung hindi pa gaanong luto yung bigas. So ito, sakto yung pagkakaluto niya. Hindi sobrang lambot at wala ding matigas. Okay? At hindi rin siya ganoon katamis. Sakto lang yung tamis niya. So, para sa akin, I would give this an 8 out of 10. Napunas lang ako ng kamay ko kasi medyo malagkit. Kaya advice ko din, lalo na malapit na yung New Year, kung meron kayong mga paputok, huwag kayong kakain ng mga kakanin with your hands kapag nagpapaputok. Okay? Baka dumikit yung paputok sa kamay nyo. Alam nyo na, maputokan kayo. Okay, so 9 out of 10, 9 out of 10, that was 8 out of 10. Try naman natin yung Pichi Pichi. Ito, meron ng coconut ito. Ayan. Pichi Pichi. Ayan, so isa ring malagkit tong Pichi Pichi. Meron siyang dried coconut dun sa taas. Let's try it. Hindi ko nahawakan, kainin ko ng diretso dun sa lalagyan niya. Hindi rin siya ganun katamis. Tama-tama lang yung timpla niya. Mas magugustuhan ko to kung meron siyang yung fresh na grated coconut. Pero understandable kung hindi na nga naman silang magbibigay ng fresh coconut dahil baka nga naman mapanis, di ba? Yan. So, okay na yung dried coconut at okay yung lasa niya para sa akin. I give it 8.5 out of 10. Yun. Then, dito na naman tayo sa I'm not sure kung magkapareho lang ba ito o parang yung cassava cake din yata to. Ito sila. Ito.
Ayan, I'm not sure kung cassava cake din to or ito yung cassava cake. So, itong medyo light ang titingnan natin, okay? Meron siyang grated cheese din sa taas. Natin. Kalasa din siya ng cassava cake. So, alin ba? Ito siguro. Okay. Ito parang meron siyang nung coconut milk dun sa taas. So, I think ito yung cassava cake. Yung nauna natikman natin kanina is parang wala naman siyang cassava, I mean wala naman siyang coconut milk dun sa taas. So I think yun yung cassava muffin. I'm not sure. Okay? Paki-comment sa if anyone knows, please comment down below para i-correct niyo ako if I'm mistaken. So ito yung cassava kanina, I give it a 9 out of 10. Ito same din. Yup, 9 out of 10 din to para sa akin. Pero hindi masarap para sa akin. Lahat yata masarap para sa akin. Next, try naman natin yung sapin-sapin. Ito, yung sapin-sapin. So, meron siyang ibang mga kaya tinawag siya na sapin-sapin, guys, for those who don't know, dahil meron siyang iba't ibang mga flavors na pinagpatong-patong. So, sapin-sapin. Okay. Ayan siya. So, sa ibaba, yung parang iba yung kulay niya, orange. Ayan o. Sa taas is violet. Tapos, meron din siyang toasted coconut sa taas. Okay. Ay, tatlo pala siya. Tatlo pala yung layer niya. Tingnan nyo. Merong parang white or yellow dun sa pinakailalim. Then, orange and then violet. Ayan. I-one shot na natin to, Huwag nang arte-arte na 2 bites, kaya naman ng 1 bite lang. Tulak muna natin. Ang galing, no? Hindi ganun katamis yung mga kakanin nila. Tamang-tama lang yung timpla niya. Yung sapin-sapin, ganun din siya. Masarap din, very creamy at malagkit, at hindi din siya ganun katamis. Okay, bagay yung combination niya yung mga combination niya at yung toasted coconut sa taas nag-accent din sa flavor. Para sa akin, that's a 9 out of 10 din. Lahat yata ito 9 out of 10 para sa akin. Anyway, let's proceed with the last flavor, yung Maha Blanca. Ito siya. Ganun din, Maha Blanca. Yung traditional na Maha Blanca, meron din siyang latig sa taas. Pero ito, I think may mga crushed nuts ito. Yeah, may nilagyan nila ng crushed na nuts sa taas. Ayan. At yung Maha Blanca na ginagawa namin ay nilalagyan namin ng corn. Okay, tingnan natin kung meron tong corn. Wala. Pero napaka-creamy niya. Creamy, masarap. At for some odd reason, bagay yung nuts. So, ngayon pa lang ako nakakain ng Maha Blanca na merong crushed peanut sa taas. Bagay pala siya. Normally, latikan nilalagay. At of all the flavors, yun yung pinakamatamis para sa akin dito sa box na to. Mas matamis siya compared to the other flavors. Para sa akin, I'll give that 8 out of 10. Yan. So yun ang kanilang medium box for 40 dirhams. Proceed na tayo dito sa turon dahil malapit na malobat ang aking camera. So ito nga ang turon is meron siyang 6 pieces per order. At ano lang siya, 18 dirhams. So pumapalo lang siya ng
3 dirhams. Okay, so pumalo lang siya ng 3 dirhams per piece. Okay, wow, dumikit sila. Ito pala siya. Ayan sila na magkakasama. Then ito yung isang piraso. So meron siya nung syrup or caramel sa taas niya. Ayan. Buksan natin siya, guys. Wow. Okay. Ayan. I mean, legit na saging saba yung ginamit nila. Ayan. Dito kasi sa Dubai or UAE, medyo may kamahalan yung saba, saging saba. Hindi kagaya sa Pinas, no? Parang ang laman niya is like kalahating saging saba. Okay? Try natin. Meron din siyang langka. So saging saba at langka yung laman ng ating turon. Sarap. Hindi na sila ganun ka-crispy. Hindi ganun ka-crispy yung pabalat niya. Well, which is understandable kasi dineliver pa nga nila. Pero okay lang. At yung sa loob, tingnan mo. I don't know if you can see on the camera. Yung loob ng pabalat hindi pa ganun na fry. Yung outer part lang ng pabalat yung naluto ng golden brown. So isa din yun kaya hindi ganun ka crispy yung wrapper niya. Okay pa rin siya, I like it. It's still turon. Nice. At gusto ko yung meron siyang touch ng langka. Yan. So yun yung nagpa-special sa kanya. Itong turon I will give it a 7 out of 10. Last is yung puto bumbong. Itong puto bumbong, meron siyang nakatape na I think this is condensed milk. Yan. Talagang sinecure nila. Ay! Talagang sinecure nila ng tape para maiwasan yung ganun ng pangyayari. Habang papunta siya for delivery. Nasa sayo na lang kung itatapon mo pagkabukas. So I guess i-drizzle natin itong condensed milk dito sa ating puto bumbong. Ang lagkit ko na pati itong table ko. Ito na ata yung pinakamalagkit na episode na ginawa ko. Basta ipunin ko lang pang basura na to dito, tatapon ko mamaya. Okay, eto na siya, guys. Wow. Tignan mo, ang dami niyang cheese sa taas. Tapos meron din siyang grated coconut. Ito, nilagyan nila ng grated coconut talaga. At saka asukal. May asukal ba siya? No, wala siyang asukal. Yung grated coconut. So, yung pampatamis talaga niya is yung condensed milk na i-drizzle natin ngayon. Yan. So, meron tong 1, 2, 3, 4. 4 na puto bumbong. Okay? At naging standard na yata talaga yung paglalagay ng grated cheese at saka ng condensed milk sa puto bumbong. There was a time dati na yung puto bumbong ang toppings lang niya is the grated coconut, sugar at saka sesame seeds. Parang palitaw. Pero ngayon nauso na nga yung meron siyang cheese. Parang ito yung special niya. Tayo ng dalawang tinidor dahil malakit na yung kamay ko, ayoko nang hawakan. Yan, so lagyan natin ng coconut at ng cheese. So ito siya. Nalaglag din yung nilagay ko. Puto bumbong with the grated cheese. Lagay natin ulit yung coconut, cheese at saka yung condensed milk. Okay? Ito na yung ating perfect bite. Let's try it. Sarap. Napaka-fresh ng mismong puto bumbong niya.
alam mong gawa lang to on the same day. Plus the combination of the cheese, the condensed milk at saka yung coconut is na-enhance lalo yung ano niya. So the puto bumbong itself, wala naman talaga siyang flavor on its own. So naging magandang canvas siya nung pagdala ng flavor nung cheese, nung coconut at yung condensed milk. So maganda yung combination ng lasa nila. Nice, I like it. Namiss ko tuloy yung Christmas sa Philippines. Dahil ito talaga yung inihintay ng mga Pilipino tuwing Christmas season, no? Yung puto bumbong plus yung bibingka. Yun lang, wala silang bibingka dito sa Ma'am She's Oven, pero ito they're bringing the Filipino Christmas vibes dito sa UAE dahil dito sa puto bumbong na to. Yeah, I guess that's it for my review of Ma'am She's Oven. Itong puto bumbong, I will rate it 8 out of 10. Yan. Itong mga nireview ko ngayon, hindi lang ito yung mga products nila and yung box nila ng mga premium kakanin. Meron silang big box na 40 dirhams for 70 dirhams. Yan, ha? So kung meron kayong mga events or happenings na pupuntahan at gusto nyo magdala nun nasa gift or as pasalubong, you can check out their page. I'm gonna leave a link down in the description so you can check them out for yourselves, okay? So yeah, and they also serve other Filipino delicacies. So isa na dito yung puto bumbong, yung turon, meron din silang banana Q. Yun, meron din pang cassava cake. I think the whole cassava cake meron din sila. Check out their page and follow them. Let's support Filipino business owners here in the UAE and let's try their products. And you'll never know, you'll find your next favorites there. That's it for today's video. If you like this review, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you get notified whenever I post a new video. Okay, that's it for today, and I'll see you in the next one. Peace.